Magandang araw po sa bawat isa. Muli po tayong makapakinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. At bago po yan, inaanyayaan ko po kayo na samahan niyo ko sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Dakila naming Diyos sa mga nasa langit, salamat po. Muli po niyo kaming pagkalooban ng karunungan upang maunawaan ang iyong mensahe sa oras na ito. At ayahan mo nga po, O Diyos, na sumaamin ng iyong banal na Espiritu, maranasan namin ang iyong pagsama. Lahat po ng maaabutan ng mensaheng ito, inyo pong pagpalain sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So maraming salamat po. Makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, beginning verse 21 po. Ganito po yung sinasabi. Ngunit ito'y naalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Tunay nga po, dakila yung katapatan ng ating dakilang Diyos. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon ngayon is The Unfailing Faithfulness of God. At ang ating pong litihin is maunawaan po natin at maranasan po natin at panghawakan po natin that because God is faithful, we can depend on Him. We can count on Him and look for Him to come through for us in every circumstance. Sabi ko nga po, madalas we all have times when we need encouragement. You can break down, then you can get sick, and then one problem leads into another. And it is not easy to deal with. But then when you have faith in God, when you have hope in God, you can find strength, you can be encouraged through the Word of God and through His promises. At makikita nga po natin sa kasaysayan na pinakita ng dito po sa Panaghoy na ating binasa. Actually, ang Panaghoy po, ito po ay isang awit ng pagtangis para sa mamamayan ng Jerusalem matapos po na wasakin at kubkubin ng Babylonia mula sa kabanata 1 hanggang 4. Makikita po natin na ito po ay awit ng pagluluksa para sa isang patay na lungsod. Makikita po natin mula kay Jeremias na sinasabing may lika o author ng sulat na ito, ng mga awiting ito. Siya po ay mayroong pananangis, siya po mayroong kapigatian sa nakikita po niyang pagkawasak at siya po'y larawan ng kawalan ng loob. Subalit nang wala na po siyang mapanghawakang anumang bagay, isang bagay yung kanyang pilit na itinayo at yun po yung katatagan ng loob. Dito po sa verse 21 makikita po natin na pagkatapos po ng kanyang pagdadalamhati, dala po ng pagkawasak ng kanyang pinakamamahal na lungsod, pagkawala ng bayang tinuturing na kanila po na kanlungan, nakita po natin isang bagay po ng kanyang binalikan. Sabi po dito, He raised a weapon of truth, at ito po yung katotohanan ng pag-ibig ng ating Diyos. Ang sabi, yung tapat na pag-ibig ng Diyos at yung kahabagan ng ating Panginoon, ito po yung naging kanyang sandata na pinanghawakan. Sabi niya, I call this to mind, therefore I have hope. Dahil daw po ito sa tapat na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang habag na walang katapusan. Kaya sa umagang ito, I hold before you a truth na kung saan pwede po nating panghawakan anuman po yung ating pinagdadaanan sa umagang ito, anuman po yung kalagayan ng inyong buhay, kung kayo man po ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Might be you are in despair, stressful, dala ng health problems, financial struggles, or whatever pain you have in right now,
God is telling you na tayo po'y mahal ng Panginoon at mapangahawakan po natin yung kanyang pag-ibig, mapangahawakan po natin yung kanyang kabutihan. Although God doesn't always give everything we want, pero rest assured po tayo, kanyang gagawin ang lahat ng kanyang mga pangako. That although He may not always take away the pain caused by sufferings, isang bagay po yung mapangahawakan natin sa gitna po nito. Nandito po yung ating Panginoon. He will comfort us, kagaya po ng sinasabi sa awit 55:22, cast all your burdens on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Sa Zephaniah 3:17, the Lord your God is in the midst, a mighty one who will save. Kaya nga po, tunay nga po, the Lord your God is in the midst of every situation. Maasahan po ang kanyang pagliligtas. Maasahan po natin ang kanyang tulong. Huwag po tayong mawalan ng loob. Sa Hebrew 10:23, ang sabi po doon, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat tapat ang tumawag sa atin. Tapat ang tumawag sa atin. Tapat ang ating Diyos. Pag-usapang katapatan, ano po ba yung pumapasok sa ating puso at isipan? Marahil sasabihin natin, someone who is loyal, someone who is trustworthy, constant, reliable, someone who stand his ground defending us, someone na hindi ka bibiguin, hindi ka iiwan. But hear me today, meron tayong amang Diyos na nasa langit, na hinihintay ang ating pagtawag, hinihintay ang ating pagsamo, at hindi mapapahiya ang sinumang sa Kanya'y nagtitiwala. Tayo'y naging mga anak ng Diyos dahil sa ating pagtanggap sa Kanyang anak, ating Panginoong Yesus. Isa lamang po ang bugtong na anak ng Diyos. Subalit dahil po sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus, tayo ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At mula noon, tayo ay mayroon ng amang nasa langit na hindi ka patapos nananalangin, kapatid. Tumutugon na ang Diyos kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. At kung alam mo ang kanyang mga salita, alam mo ang kanyang pangako, tiyak na alam mo kung ano ang kanyang kalooban. At dahil dito makakaasa ka no kung ang iyong kahilingan ay ayon sa kanyang kalooban, hindi ka magdadalawang loob na sabihin na tutugon ang Diyos. Kung ito ay deliverance, kalooban niya na ikaw ay palayain sa anumang bagay. Kung ito ay pangangailangang kagalingan, siya po ang ating great healer. Ito'y ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi niya, sapat ang kanyang biyaya, hindi tayo kukulangin. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, unahin ang Kanyang kalooban, hanapin ang Kanyang katuwiran, lahat ng ating mga pangangailangan, ito po'y idaragdag sa atin. Lahat, hindi po ilan, kung hindi lahat. At kung tayo mananalig, mangyayari po ito. Umasa po tayo na kung tayo magiging tapat, lalong magiging tapat po ang ating dakilang Diyos. Si Moises po, ninais po niya na magkaroon ng assurance nung siya'y pagkalooban ng massive assignment. He wanted to know God's credentials. He wanted to know God's name. Ang sabi niya, kung ako'y paparoon sa anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng kanilang ama. Sino at anong pangalan ang aking sasabihin? At tumugon po ang Diyos at binigay po niya yung kanyang covenant name, which is Yahweh. I am who I am. Hanggang ngayon po, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pangako. Ang sabi po ng Deuteronomy 7 verse 9, ang sabi po niya doon, know that Yahweh, your God is God, the faithful God who keeps His gracious covenant loyalty for 1,000 generations with those who love and keeps His commands. So kung ngayon po, alam mo sa sarili mo na ikaw ay sumusunod o namumuhay ayon sa naisin ng Panginoon, mananatili po ang kanyang pangako ng katapatan sa iyong buhay. Huwag kang mawalan ng loob, maghintay po tayo. Meron pong time frame ang Diyos sa lahat ng bagay. Subalit, kagaya ng palagi kong sinasabi,
Delay is not denial. Meron pong tamang panahon ang Diyos sa mga bagay. Tayo po'y magtiwala. Hindi po niya tayo bibiguin. At dahil po ang Diyos ay tapat, God has the last word on all things. Nasa Kanya po ang huling pasya. Nasa Kanya po ang huling salita. Ang tapat po ang Diyos. Ang sabi po ng Isaiah 55 verse 10 to 11, His word will not return empty. Nang ibig sabihin, in other words, whatever God speaks happens. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Si Jesus mismo ang nagsabi. Ang sabi po niya, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Mapapara man langit at lupa, subalit ang yayari ang mga salita ng Diyos. The word of God is His bond. Mapangahawakan po natin sila. He will keep all His promises. He never forgets, He never fails, and never forfeits His word. Tutugon po ang Diyos sa tamang panahon. Maghintay po tayo at yung pag-asa natin, panatiliin po natin. Count on His promises to you. Rest in His goodness and mercy. They are as good as accomplished. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, lahat po ng ating kahilingan sa ating Amang Diyos, kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban, tatanggapin po natin ito. Parang naganap na. Dahil naganap na nga nung isigaw ng ating Panginoong Yesus, it is finished. Inihintay na lang po natin yung tamang pagkakataon ayon sa nais at kalooban ng Diyos. Subalit, rest assured, magaganap po sila sa ating mga buhay. So yun nga po, dahil sa goodness and mercy ng ating Panginoon, lahat po ng kanyang mga pangako, they are as good as accomplished sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. And because God is faithful, God will keep you, He will sustain you. He will sustain us. The assurance of our salvation is not that God will save us even if we stop believing. But then, ang pangako po niya, He will personally see to it that you and I will keep on believing. He will make your hope firm and stable till the end. He will cause us to persevere. At dahil po yan sa kanyang abundant grace na nasa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ating Panginoong Yesus. Sa biyaya po niya, magpapatuloy po tayo. Kaya kapit lang po. Huwag po tayong mawalan ng loob. Huwag po natin bibitawan ang ating pag-asa, kagaya ng sinabi ng Hebrew 10:23. Ipahayag po natin, hold fast to your confession of faith and hope in Christ Jesus. Panatilihin po natin buhay yon, yung patutuo natin. At mula doon, sisibol po yung lakas. Nagmumula po kasi yung strength ng pag-asa sa pananampalataya po natin. Kaya nga po sabi ni Paul sa 2 Timothy 1:12, sabi po niya doon, I am not ashamed because I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to guard what I have entrusted to Him. He is able to guard. Mapagkakatiwalaan ang Diyos na pinagkatiwalaan. Kilala ko siya, sabi ni Paul, at alam ko na iingatan niya ang anumang aking pinagkatiwala sa Kanya. Tulad po ni Paul, masa po tayo. Iingatan po ng Diyos ang anumang ipagkakatiwala natin sa Kanya. Pagkatiwala mo sa Kanya yung buhay at lahat ng ayon sa iyong buhay. Pamilya natin, lahat ng nasa atin, lahat na sangkap ng ating buhay, maaari nating ipagkatiwala sa Diyos kapag naipagkatiwala na natin ang ating buhay sa Kanya. And when your heart is shattered, there is one truth you need to hold on to. At yun po yung pag-ibig ng Diyos, which is unconditional. Ang sabi po ng Jeremiah 31:3, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, I have loved you with an everlasting love. At ang sabi po ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all. Hindi po niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Nag-iisa po. Kaya po bugtong. Pero hindi po niya ipinagkait para ikaw at ako ay magkaroon ngayon ng access sa oras na ating pangangailangan. Bukas po ang trono, ang biyaya ng presensya ng Diyos upang yakapin ka. Ikaw at ako upang muli tayong mapalakasan. Walang pagkakataon na wala ang Diyos sa ating buhay. Kahit sa tingin natin, hindi natin maramdaman ang kanyang pagkilos. Subalit, lagi ko pong sinasabi, hindi ito nangangahulugan na hindi po siya gumagawa sa ating mga buhay. Sapagkat walang sandali na hindi po siya gumagawa o humihinto sa paggawa. Yan po ang ating Diyos.
maaasahan, kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig ay magpawalang hanggan. Laging bago ang kanyang biyaya sa bawat araw. Bukas, ating paggising ulit, panibagong lakas, panibagong biyaya, dala po ng kanyang pag-ibig at katapatan. Magtiwala po tayo at inaanyayahan ko po kayo na tayo manalangin ng pasasalamat. Samahan niyo po ako, tayo po yumuko. Dakila naming Amang Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang katapatan. Hindi po ito magmamalyo, hindi po ito magwawakas. Salamat po sa katiyakang mayroon kami at pag-asa ng aming mapanghahawakan. Ikaw ay buhay na Diyos at ikaw ay gumagawa, kumikilos sa anumang sandali ng aming buhay. Nakikita man namin o hindi, nararamdaman namin o hindi. Ang mahalaga o Diyos, tapat ka at sinabi mo, gagawin mo. At wala kang sinabi na hindi po mangyayari sa aming mga buhay. Yan po ang aming panghahawakan. Sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat na sapagkat alam namin, mayroon ka ng ginawa sapagkat mabuti kang Diyos. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at lahat po ng maabutan ng mensaheng ito. Inyo po silang dalawin ng iyong kapangyarihan. Inyo po silang dalawin ng iyong pag-ibig at manirahan po kayo sa puso at isipan ng bawat isa. Sa iyo ang papuri, karangalan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay.